So, Pinoy Peso Loan App. Ito na nga, i-review natin today agad-agad. Sa araw na ito, i-review na natin si Pinoy Peso. Isa din kasi talaga to sa pending loan app po noon na talagang nire-request nyo. And ngayon ko lang talaga siya napaglaanan ng pansin. Kasi time to time kasi itong mga loan app na like Pinoy Peso is nag-a-update siya. So, this app, this loan app po is na-release siya nung last year lang po, August 2023. And then nag-update siya kasi nga po, time to time, itong mga loan app na ganito is nag-update talaga. So, updated on October 12, 2024 daw. Kaya nga po mapapansin nyo sa kanyang logo, nakalagay dyan, Pinoy Peso 2024. May 2024 dito na maliit sa baba. Kasi nga po na-release siya noong 2023 lang. Nag-update din yung kanyang logo ngayon. So, under po si Pinoy Peso, Inclusive Credit Lending Incorporated po, SEC registered po, which is licensed to operate yung app na ito. So, okay yun. But doesn't mean po na okay na talaga kasi ang daming mga SEC registered ngayon pero hindi naman talaga okay and hindi naman talaga maaasahan yung loan app or ang kanilang mga serbisyo talaga, diba? So, kaya nga, diba, sisilipin natin. According po sa advertisement niya po, no? So, after 100,000, yung pwede nilang i-offer sa atin. Talaga ba? 100,000? Mga first time po mag-loan, hindi po guaranteed itong loan amount nito na 100,000 agad-agad, isang bangsakan talaga sa'yo. Mag first time mo, magsisimula talaga tayo sa mababang amount, then patas ng patas ng patas. Ganoon naman usually sa mga loan app. So without further ado, install natin tong app, and then i-open po natin. So upon opening, makikita natin dito yung kanyang notice na we need to permit daw, we need to allow this one daw na ma-access nila yung ating location data, SMS, call log, contacts, selected contacts. Itong mga ganitong permission po is napaka-common sa mga loan app. So, kapag hindi kasi natin i-agree to, hindi tayo mag-proceed. Kailangan natin i-agree to ngayon. Agree ko muna to. And then, i-allow lang po natin itong mga nagpa-pop up po dito. And then, after that po, nandito na tayo sa dashboard po ni Pinoy Peso. So, it's a prank pala yung 100,000 na offer niya, no? Kasi, ang offer niya dito lang naman is 10,000 pesos. Yan. Nawala yung isang zero. Nakalagay sa advertisement niya po is 100,000 pesos. Per 10,000 pesos lang naman talaga. Red flag. Nakalagay pa dito, no? Unlimited fast loans. Ayan. Simple to apply daw. Nakalagay dito sa baba. Anyways, hindi pagtatagal. Click natin to apply now agad-agad. Dito po, we need to enter our mobile phone number. And then, click natin itong send OTP para maka-receive tayo ng OTP. And then, i-enter po natin yan. And then, continue lang po tayo right away. And then, dito po, we need to create our password here. So, next tayo. So, bumalik siya dito sa dashboard. Nakalagay dito, welcome back again. So, click lang ulit natin itong apply now. And then, we need to provide our identity information here. So, dito po nagre-require sila ng ating ID type, birthday, gender. Sa ID type po, ito po yung mga nare-require nilang ID. Kahit isa lang po dito, pili lang po tayo. Then after that po, we need to enter our birthday and then our gender. So, dito sa baba, so we need to fill out daw itong ID details natin. Specifically, itong ating name. So, after po natin na-fill upan po ito. So, next lang po tayo. So, after this po is the personal information na. So, dito sa personal information, nagre-require sila ng marital status, education, residential address, email, second phone number. So, nagre-require po sila ng additional phone number. Then, yung social account. So, pipili tayo dyan, guys. Kung Facebook account ba, Viber ba, WhatsApp, or Skype. So, pili kayo ng isa dyan, ha? Pero, wag Facebook. Sinasabi ko sa inyo, wag Facebook. So, anyways, after natin ma-fill up itong personal information, so, next tayo, which is our work information naman. Nagre-require sila nitong company name, position, salary, company phone number, company address, and then after that, next is the contact information na. So, nagre-require sila ng tatlong contact number or contact reference po. So, fill upan lang po natin itong portion po na ito. And then po, proceed po tayo sa next, which is our facial recognition na po. So, next lang tayo. And then, ayan, picture. And then, after that po, no, we need to upload na po the photo of our ID. So, ayan, pipicturean natin. And then, i-submit natin. And then, agad-agad po, meron silang product list dito. Itong product list po nila, offer po nila to. So, nakalagay po dito, may VIP Pro. So, nakalagay dito na 100% successful. Grabe, ha? So, walang kapintasan to. Kapag nag-apply tayo dito, successful 100%. So, anyways, baba natin yung ibang amount dito. Ang mga amount lang naman dito, para-paras lang na 3,500 pesos. Anong pinagkaiba? Maliban sa Pro. So, kung hindi Pro, 3,500 pesos. Walang pinagkaiba. So, bakit ganito? So, anyways, so, i-click lang po natin tong isa sa 3,500. Kahit alin na dito. So, yan, click natin. And then, ito na po agad yung loan summary ko. May loan amount po tayo na 3,500
pesos. So, view natin yung details. So, nakalagay po dito, no, management fee. Ito daw yung mga yun. Grabe namang management fee na ito. Kadami naman. Interest rate niya is 25 pesos sa 3,500. Account manage fee is 137 pesos. Platform service fee, 344 pesos. Risk fee, 344. Taray ha, may pa-risk ka dahil. Credit fee is 550 pesos. Ang daming mga fees. Iba-iba yung terminologies. Hindi nyo na lang inisa eh. Management fee, okay na yun. Okay na lahat yun. So ngayon, kung kukumpitin natin lahat ito, ibay lang natin sa 3,500. So lumalabas po na meron silang interest rate na kinukuha po na 40%. Grabe, 40%. So kapag mga ganito po, ang alam ko talaga dito, no, within 7 days to pay lang ito. 7 days to pay lang talaga to. So kilalang kilala ko na yung kalakaran sa app na ito eh. Pag maganito yung mga interest rate, tapos sabi niya dun sa una, di ba, 120 days to pay daw. So usually, hindi talaga yung totoo. So within 7 days, yun yung first payment niya. Then sa second payment niya is pang 120 days na lang yun, which na waive din naman. Parang niloloko lang talaga tayo dun sa waivable payment na yun, ano. So within 7 days lang tong 40% na ito. So ikaw ba, igugong ba yung ganitong loan up or ganitong loan amount, loan offer na ganitong kataas yung interest rate niya? So kapag kasi kinonfirm ko itong sa baba na confirm a loan, so agad-agad yan, alam ko na ito. So papasok yan agad-agad sa aking account. So ayoko nang mag-take ng risk. Nakalagay pa naman dito sa kanyang sa management fee or risk fee. O di ba, may risk fee siya, no? So kailangan handa ko sa mga risk nito. Anyways, no, hindi ko siya ipo-proceed, guys. So exit ko yung app and then i-try natin i-delete kung madi-delete siya. Ayan ha, wait lang natin. So dahil wala naman akong utang dito, so baka payagan tayong mag-delete. So try natin kung pwedeng mag-delete. So saan ba dito pwedeng mag-delete? I don't know here. Paano ba? Ayun. Log out lang nakalagay. Ano to? Bakit log out lang? At ba't hindi pwedeng ma-delete, Aber? Oh my gosh, hindi pwede siyang ma-delete. Wala siyang ganun. Wala siyang ganun, dahil. Ibig sabihin, medyo scary tayo dito. Hindi na-delete yung ating account dito. Ibig sabihin, alam pa rin nila yung info po natin. Pag-isipan yung mabuti, ha? Pag-isipan nyo pong mabuti yung ganitong mga loan app na hindi na-delete yung ating account dyan. Pag-isipan nyo ding mabuti, of course, yung ating paglo-loan dito, kahit naman tayo ay nangangailangan din ng pera, lahat naman tayo nangangailangan. Pero pag-isipan nyo mabuti bago kayo mag-try or mag-loan kasi baka mabaon lang kayo sa utang or baka worse, hindi kayo makabayad agad at maharas pa kayo, no? So, mahirap po yung ganun, depressing po yun sa ating mental health. Ingatan nyo yung mental health nyo. Kasi for me, it's not really recommendable po talaga. Ayoko yung ganitong app, and at least naman, no, kahit paano, ipakita ko siya sa inyo, naging aware kayo sa mga magtatangka pa lang dito or sa mga wala pang ganitong loan app, no, na gusto nyong itry, no? Huwag nyo na sigurong itry. Kasi alam nyo dito, no, nagbabasa ako ng reviews and ratings siya dito sa Play Store, no? Medyo deceiving siya, guys, kasi maraming parang hindi mo alam kung kasapi ba ito ni Pinoy Peso na nagre-rate dito. Na puro positive lang talaga yung sinasabi nila dito and naka-front dito, mga positive reviews lang. And makikita mo talaga nakalagay dito na low interest rates daw. So how come? How come na low interest rates daw? So as I scroll down po, no, may nakita ko dito nakalagay, no, do not trust the positive reviews because if you apply for a 3,500 loan, you cannot cancel it. And you will only receive 2,100 pesos. So di ba, napaka-honest. Ito yung mga gusto kong malaman talaga, yung honest review, hindi yung positive reviews lang. Gusto ko may negative reviews din para makita natin talaga and ma-assess natin, matimbang natin maigi yung app. Ayun, no, yung mga naka 1 star lang, no, grabe. Ayun, ang dami talaga nila dito sa may baba, naka 1 star lang. Then yung iba dito, parang alam mo yun, parang scripted siya na reviews talaga. And yun, makikita mo naman yun as I review naman kanina, nakikita niya naman grabe yung interest rates niya. Hindi siya makatarungan talaga. So doon pa lang medyo aayaw ka na dito talaga. Anyway, sino sa inyo dito ang may Pinoy Peso? Kumusta yung experience nyo dito? Kumusta ang customer service niya dito? So maganda ba talaga tong loan app na ito in the long run? So marirecommend nyo ba talaga to? So you can comment down below po para kahit paano aware tayo dito pare-parehas at hindi tayo mabiktima kung sakali mang may negative or may pangit sa app po na ito. I-update ko kayo kaya dapat po nakasubscribe kayo. Ang clicking bell button po lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!